Kiss na mga kapatid. Kaya kaya sa mga narinig niyo mga patutuo ng inyong ng ating mga kapatid, nagbigay na sa inyo, tiyak ko na nagbibigay na sa inyo ng kalakasan. Amen? Siguro niloob ng Panginoon na bilang ito ang huling linggo ng ating pagsama-sama ngayong taon, kaya niloob ng Panginoon na ang ibigay natin ay puro pasalamat sa mga kabutihan na ating tinabasa ng mga tao ito. Amen? Hallelujah! Kaya lubos-lubusin na lang din, pati ako makiisa na rin. Amen? Tapusin na lang siguro sa pakitiba ito sa pamagit na rin na patuloy na pati sa kabutihan ng Diyos. At dahil ang totoo niyan, ako'y marami rin dapat pasalamat sa Panginoon. Amen? Sa kagalakan na akin na salamat bilang pinaka na namunguna sa gawain ito ay baka hindi nyo alam na labis na kagalakan ang naidulot sa aking narinig ngayon. Amen? Bagamat tayo ay medyo maaring minamaliit, kinukutya ng mga ibang mga tao dahil tayo nga ay sino nga ba tayo? Kaya marahil, kaya kumbaga sa yung mga malapit na mga kapitbahay natin walang dumadalo rito dahil kilala nila ako na wala namang pinag-aralan. Sino ba ako? Sino ba si Mang Pons para magturo? Hindi man nag-aaral yan. Kaya marahil yun dahil kung bakit nila ayaw lang makisama sa atin. At totoo naman niya kapatid, ako di man na pinagkakaila, ako'y walang pinag-aralan. Hindi ako dapat na maging pastor. Dahil sa karatulad ko, ako'y mahiyain. Mahina yung PR ko. Ika nga. Nagpabuti ba kasawa ko mas kilala eh. Sa lahat ng halos kilala, aling edit kilala nila eh. Pero ako hindi lang kilala eh. Maging sa barangay, hindi ako kilala eh. Pero ganun pa man eh, dahil ang Diyos ang tumawag sa atin, ay kailangan susunod ako sa Kanya. Amen? Amen. Hindi ko pwedeng sabihin na, hindi naman ako pwedeng sabihin na, Panginoon, wala naman akong pinag-aralan, walang kakayahan. Baka sabihin din ng Panginoon, sino ba ang gumawa sa iyo ng mga labi? Ha? Sabi gano'n, kaya sunod lang ako, Panginoon, ikaw, kilala mo ako, kung sino ako, kung anong kakayang pwede kong gawin. Kilala mo ako, kaya kung gano'n sa kabila nun gusto niyong gamitin ako, okay lang po, Panginoon, susunod ako sa inyo. Ang mahalaga ay meron tayong pagsunod. Amen? Dahil hindi tayo nananangan sa ating sariling kakayahan. Kaya yung mga ibang tao diyan, kaya hindi sila sumasama sa atin, baka isipin nila, ano man ituturo sa atin yan? Mas mataas pa nga pinag-aralan ko dyan eh. Sino ba si Mang Poster yan? Baka ano-ano lang yan, nakasyon lang yan na ano. Mami sinasabi lang gano'n. Amen? Pero puri ng Diyos, kahit sinasabi na pinabili lang tayo ng suka, at least ginamit tayo ng Panginoon. Amen? At kayo ang naging patunay ko na ang Panginoon ay kumikilos sa buhay natin. Amen? Hallelujah! Kayo na dahil kung wala akong narinig na patutuo mula sa inyo, ibig sabihin na wala ang presensya ng Diyos sa atin. Hindi kumikilos ang Diyos sa atin. Amen? Kaya kayo naman hindi naman kayo pumunta rito dahil sa akin, di ba? Kayo ay pumunta rito dahil sa Panginoon. Amen? Dahil inaamin ko na wala akong may tuturo sa inyo sa sarili kong kakayahan. Amen? Ang Diyos ang nagbigay sa alam ng Diyos yan na wala akong kakayahan ito ang pari ko ituro sa inyo. Mas mataas pa nga pinag-aralan nyo kayo sa akin. Pero ang Diyos, hindi ka naman karunungan ng tao ituturo ang gustong ituro ng Diyos sa atin, karunungan ng buhat sa Diyos, ang patungkol sa Diyos, ang banal na Espiritu ng Diyos ang magtuturo sa atin, hindi naman ako. Kala ako ginagamit na ng Diyos na pagsalita niya. Amen? Hindi akin na tinuturo ko. Kaya kung kayo nasasaktan, halimbawa sa minsan sa mga tinunarinig niyo, sinasabi ko, huwag kayong magalit sa akin. Hindi sa akin galing yun, kundi sa Panginoon.
Amen. Kung nasasaktan kayo sa mga halimbawa sa narinig nyo na tinuturo dito, ay ibig sabihin, mahal kayo ng Diyos. Kung tatanggapin nyo kung nasasaktan kayo at tinatanggap nyo yan, ibig sabihin, tinatanggap nyo ng pagtutugid ng Diyos, ibig sabihin, mahal kayo ng Diyos. Dahil kung hindi kayo nasasaktan sa mga pagtutugid ng Diyos, ibig sabihin, patay ka kayo. Diba? Ang patay, kahit anong gawin mo yan, wala siyang pakialam, wala siyang naramdaman, wala siyang alam, wala siyang naramdaman. Pero dahil kayo'y buhay, kaya naramdaman nyo, nasaktan kayo pagka tayo kumisa nagkasalita ng Diyos sa tinutuwid ng Diyos sa ating mga pagkukulang o pagkakamali o pagsalunsan. Kaya kung tagapin natin na maluwag sa ating puso yung mga pagtutuwid ng Diyos, ay tayo ay patuloy na pagpapalay ng Diyos. Amen. Kaya marami akong dapat ipagpasalamat sa Diyos. Unang-una, hindi kailan sa inyo sinusumpong na ako ng sakit sa puso. Kaya di ba sabi doon, paalam na ako sa inyo? Pero salamat sa Diyos at hanggang ngayon, tumatayo pa naman ako. Kagaya ng isang gabi. Nung isang gabi, nung galing kami sa palengke, sinumpong na naman ako. Kaya nung hindi ko makaya, nagmamaneho ko, hindi ko kaya, tinigil ko. Sabi ko, Panginoon, sana sa bahay. Abot pa lang ako sa bahay. O dito, sana sabi ko. Dahil talagang hirap na hirap ko, ganun pa man. Sabi ng asawa ko, anong gagawin namin kung ikaw ay kung ikaw ay na? Wala kayong gagawin. Wala kayong magagawa. Dahil kung kalooban ng Diyos na kunin ako, wala kayong magagawa. Sabi ko, kaya puri ng Diyos na pagdating namin nakatito ko sa bahay, medyo na masimasan ako, nakapunan ko ng oxygen, nagbalik ko din. Kaya po, Panginoon, salamat po. At puri ng Diyos. At muli, narito ko ngayon sa harapan ninyo. Amen? Hallelujah. Salamat sa Diyos na patuloy siyang kumikilos dito sa ministeryo ito. Amen? Nakikita po naman natin maraming church at nag-struggle para makakasurvive yung church. Maraming church at nagsasara sa anumang mga kadahilanan. Kadalasan hindi nagkakasundo yung mga miyembro, nag-aaway-away. Pero puri ng Diyos, sa church dito sa atin, lahat nagkakasundo bilang magkakapatid sa Panginoon. Walang away-away, walang siraan. Kaya, alas ko, ipagpunto ko doon sa mga kasamahan ko, Pastor, yung lahat ipinagmamalaki ko dito sa church na sa Tipas Christian Fellowship, wala yung away-away, wala yung sumanloob, patuloy nagkakasya, walang nagmamalakihan, nagpapagalingan. Sabi ko sa kanila, kaya puri ng Diyos sa maraming church nag-struggle kung paano sila makapagpatuloy sa kabila ng mga kung ano-anong paraan ginagawa nila, makalikop na ng pera para pagpagawa ng church o kaya para kung paano sila makapatuloy. Ay puri ng Diyos, dito sa atin wala tayong struggle. Kahit hindi tayo nag-ano na ikapo, o hindi tayo gumagawa ng kagaya ng ibang ilang paparapol, kung ano-ano yung mga ginagawa para makapagpapasok ng pera. Pero kahit paano dito, kahit hindi tayo nag-ano ng ikapo, umaasa lang tayo sa bigay sa pagkilos ng Panginoon. Sabi nga ng mga kapwa-pastor ko na paano ka magpapatuloy ng gawain mo kung hindi ka ng church, kung hindi ka nag-iinom ng ikapo. Sabi ng Panginoon sa akin, unahin niyo ako at hindi ko kayo pagkukulangin. Sabi niya, yan lang ang pinanghawakan ko. Bakit hindi ba kaya kung may pangailangan ng church, hindi ba kaya hupipo ko ng Panginoon ng isang tao na makapagbibigay ng pangailangan ng church? Amen. Amen? Bakit tayong gugagawa ng paraan? Kaya kahit pa paano, hindi naman natin, kahit pa paano ang church building natin, palagay ko naman, hindi naman pahuli sa iba. Amen? Dahil naroon ng biyaya ng Diyos, ang pangako niya, pinanghawakan natin. Amen? Hindi sa ating sariling kakayahan. Humahawak tayo sa pangako ng Panginoon. Amen? Kaya napakabuti ang Diyos, kaya napakarami ang dapat nating pasalamat. Amen?
Kaya sa mga narito pa na wala, hindi pa na, kasi may mga ano pa na hindi ko pa nakita nagpapalotoo. Hindi ba kayo nagtatanong sa sarili niyo mga kapatid, ano kaya ang ipatotoo ko naman na kabutihan ng Panginoon? Itanong nyo, minsan humarap kayo sa lamin, itanong nyo sa sarili nyo, ikaw, ituro nyo yung nakikita nyo sa lamin, ikaw, ano na ba ang nakita no, na dapat mo yung pasalamat sa Panginoon? Kung wala ka pang dapat ipasalamat, kapatid, baka hindi mo lang nakikilala ang tunay na kakayahan ng Diyos. Baka hindi mo lubos na pinaniwalaan ng pangako ng Diyos. O kaya baka ikaw lamang ay sumasama dahil sa pagpapala. Kapatid, ang Diyos ay hindi nagkukulang. Hindi natin mapantayan ang ginagawa ng Diyos sa ating buhay. Pagising para natin sa umaga at buhay tayo, iyon na ay napakalaking pagpapala ng Diyos kasi binigyan pa tayo ng panibagong buhay uli. Bakit kaya binibigyan tayo, biniloob pa ng Diyos na makita natin panibagong araw sa ating buhay upang patuloy na baguhin tayo hanggang makilala natin siya. Amen. Kaya yun lang ay napakalaking bagay na ipagpasalamat natin. Kaso ang problema sa atin marahil ay nakatuloy lang sa material na bagay. Alalahain natin ang pagpapala ng Diyos hindi lamang sa mga material na bagay. Sabi nga na ang tao hindi nabubuhay sa tinapay lamang, kundi sa pamagitan ng salita ng Diyos na umutawi sa kanyang mga labi. Amen. Kung tutuusin ang mensahe ko na dapat na ibigay sa Pasko sa araw nito ay patungkol sa pagbibigay dahil Pasko, ang mensahe ng Pasko ay puro pagbibigay. Ganun pa man, siguro iniloob ng mga ng Espiritu na puro patutoo na lang. Bilang magtatapusan ng taon, ang ipatutoo yung patuturo natin ng mga kabutihan ng Diyos na tinagap natin sa ating buhay. Amen. Kaya patuloy na inaasahan ko sa Panginoon, hiniling ko sa Panginoon na punuin ng Diyos pa ito magdagdag pa ng mga taong makasalanan. Makasalanan na nais ko punuin ng Panginoon ito, hindi yung mga banal. Amen? Payag ba kayo doon? Inamin pa na kayo makasalanan? Amen! Purihin ang Diyos! Hallelujah! Kasi ang banal, hindi na kailangan ng Diyos. Mga makasalanan lang na kailangan ng Diyos, kailangan nilang kapatawaran, kailangan nilang kaligtasan. Yun ang layunin ng Iglesia ng Panginoon. Para maligtas ang mga tao. Pumunta siya para sa mga makasalanan. Amen. Baka huwag kayong masaktan kung sinasabi nyo kayo makasalanan. Pare-pareho tayong makasalanan. Amen. Lahat ay nagkasala, walang matubig kahit isa. Amen. Ang mga ayaw lang pumunta sa iglesia, yung ayaw aminin na sila'y makasalanan. Ang tingin nila sa sarili ng mga banal. Hindi na kailangan ng tagapagligtas. Dahil sa pamamagitan na kailangan mabubuting gawa, ay maniligtas na sila. Ang katwiran nila, basta ako'y sinusunod ko ang 10 utos, hindi ako nagkakapliyado, hindi ako nagdanakaw, hindi ako nagkipid, ako'y nagsisimba, ako'y nagkakawang gawa, ako'y nanalangin, ligtas na ako. Yan ang katwiran nila. Pero ang sabi ng Biblia ay hindi kayo maliligtas sa inyong mga mabubuting gawa. Kasi kung tayo maliligtas sa ating mabubuting gawa, hindi natin kailangan na pumunta pa si Kristo upang bayaran ng ating makasalanan. Amen? Walang taong makapagliligtas sa kanyang sarili dahil lahat ng tao ay makasalanan. Pero dahil sa mahal tayo ng Diyos, kung kaya ibinibigay niya ang kanyang, iniregalo niya ang kanyang bugtong na anak, pinadala niya kanyang bugtong na sa lupa upang iligtas niya tayo. Amen? Dahil hindi natin kaya iligtas ang ating sarili. Kung tutuusin nga, lahat ng tao ay nagkasala at ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, lahat ng tao ay patungo sa impyerno. Pero dahil sa mahal tayo ng Diyos, dahil ang Diyos ang lumikha sa atin, at dahil hindi natin kayang iligtas ang ating mga sarili, kaya ang Diyos ang gumawa ng paraan.
Pinadala niya ang kanyang bugtong na anak upang sinuman ang sumampalataya ay hindi nahahatulan kundi binigyan ng buhay na walang hanggan. Amen. Kanina pa kahapon nagbabasa ako doon sa Facebook, meron mga samang ordinasyon na sinasabi na samahang Kristiyano. Nakita yung nababasa ko yung komento kung saan-saan yung mga iba-ibang mga tao na iba't ibang relisyon nagtatalo-talo, nagpapagalingan. Amen. Nagsisiraan. Kaya napapailing na lamang ako. Dahil ang pinagtatalulan yung mga relisyon kung sino ang tama, kung sino ang mali. Pero tulad ng sinasabi ko sa inyo, hindi tayo maliligtas sa ating mga relisyon. Ang relihiyon, invention lang ng tao yan upang abutin ang Diyos. Doon lang papakita ang katigasan ng ulo ng tao na minana natin ang pagiging makasalanan. Ang gusto natin, hindi yung ang pinipili natin ay yung sarili nating pamaraan kung paano abutin ang Diyos. Pero ang Diyos, siya ang nais na hindi lang kayong sundin yung sinasabi ng Diyos para maligtas. Sila ang sarili gusto nila, ang sundin nila kung paano sila maligtas. Kaya ang tao pagka sinusunod niya ang kanyang sarili, wala siyang kaligtasan. Tanging Diyos lang ang makapibigay sa atin ng kaligtasan. Kaya dapat piliin natin yung nais ng Diyos, hindi ang gusto natin. Amen. Di ba sinabihan ng Panginoon si Eva, huwag kayong kumain ng bunga ng pulong kain na yan. Dahil kung kakain kayo, kayo ay mamatay. Sabi ganoon. Sinabi ni Satanas, hindi totoo na ikaw mamatay. Pagka ikaw kumain ka sa bulong kain na yan, bunga ng pulong kain na yan, na nagbibigay ng kalamat, mabuti at masama, ikaw magiging parang Diyos na rin. Sabi ni Eva, maganda ang maging Diyos. Amen. Kaya sinuway niya ang Diyos. Pinili ang suway ng Diyos, sinunod niya ang kanyang sarili. Dahil pagkailangan siya ng Diablo, kaya siya nagkaroon siya ng kamatayan. At yun ang minana natin. Nakita po natin na hindi nga siya namatay physically, pero spiritually namatay. Ang ibig sabihin ng kamatayan na yan, nahiwalay na siya sa presensya ng Diyos. So ang kamatayan na sinasabi doon ay kung ikaw ay nahiwalay sa presensya ng Diyos, namatay ka na sa Espiritu. Wala ka ng kaugnayan sa Diyos. Dahil ang Diyos ay Espiritu. Kung patay ka na Espiritu, wala ka ng kaugnayan sa Diyos na buhay. Yan ang hindi naintindihan ng marami. Lahat ng tao physically buhay, pero spiritually patay. Amen. Kaya kailangan mabalik ang tamagandang plano ng Diyos sa ating buhay. Tatandaan po natin na tayo ay nilalang ng wangis ng Diyos. Kaya kung wangis tayo ng Diyos, tayo ay walang kamatayan. Nagkaroon lang tayo ng kamatayan kasi dahil sa kasalanan, dahil sa pagsuway. At nais ng Diyos na ibalik na yan, yung katayangan na walang kamatayan, kaya nais niya na mawala ang kasalanan na yan. Upang maibalik, maalis lamang ang kasalanan na yan pagka tanggapin natin na si Kristo ang nagbayad na sa ating makasalanan. At pagka nawala na yung napatawad na yung kasalanan, nabayaran na yung kasalanan na yan, at tayo ay mapapanganak muli. Mabubuhay ang ating espiritu natin. Amen. Pagka nabuhay ang espiritu natin, doon tayo pagkakaroon ng kaugnayan sa Diyos. Naunawaan po ba natin? Kaya kasi pinabasa ko yung mga komento ng mga tao, puro religion, puro religion. Amen. Ang Diyos, ang mga tao kalang sariling gusto ginagawa. Matandang ba niyo sa Torre ni Babel? Na kung saan nag-usap-usap ng mga tao, marami ng tao mundo nag-usap-usap nila dahil isa lang ang salita nila. Sabi nila, hali kayo, gagawa tayo ng torre para abutin ang Diyos. Gagawa tayo ng torre hanggang langit, abutin natin ang Diyos. Di ba? Gusto nilang abutin ang Diyos sa sariling pamaraan, gagawa sila ng torre. Kaya ang ginawa nila, gumawa sila ng nagmasa sila ng mga putik. At yun ang ginawang story para abutin ang langit.
Amen? Gumawa sila ng mga limestone. Sila gumawa, nagbasa sila ng mga, kumbaga sa atin ganun, halimbawa, semento, ganun. Gawa ng mga kamay, gawa ng tao. Sa halip na gagawin nila yung mga bato buhay. Para maabot ng Diyos, ang ginawa sa sarili ng kakayahan. Gumawa sila ng mga, nagmasa sila ng mga putik. At iyan ang gagawin ng tore. Kaya nakita ng Diyos, hindi maganda. Nagkakaisa sila. Kung sila nagkakaisa, gagawin nila at ang magustuhan nila. Kaya sinira ng Diyos ang kanilang mga ginagawa. Nagpapakita lamang na walang makakaabot sa langit sa sariling kakayahan. Amen. Kundi sa pamagitan ng laban ng Diyos. Yan ang relihiyon. Ang relihiyon, inimbento ng tao upang abutin ang Diyos. Hindi tayo mariligtas pamagitan ng mga relihiyon. Dahil ang mga relihiyon, ano ba tinatawag na relihiyon? Yung ginagawa natin para sa Diyos, para tayo maligtas. Tanungin mo ang mga relihiyon, sa ibang relihiyon. Bakit ka nagsisimba? Bakit ka nananalangin? Bakit ka tumutulong sa iyong kapwa? Bakit? Para maligtas. Pero tayong mga manampalataya, pagka tayo tinanong kung bakit ikaw nananalangin, bakit ikaw umaibig sa iyong kapwa? Sapagkat gusto kong patunayan na ako'y ligtas na. Ganon tayo. Hindi upang maligtas, kundi patunayan na tayo ay buhay, na tayo ay mga anak ng Diyos. Naintindihan po ba natin? Obserba nun sa lahat ng mga relisyon, sa mga nangangaral relisyon, ipinagpakalo nila sa sa Kristo, na si Kristo ang tagapagligtas, na si Kristo ay bugtong na anak ng Diyos, na si Kristo ang namatay, pinako sa krus, namatay, para iligtas tayo. Pero wala kayo marinig na magkasabi na tanggapin mo si Kristo. Amen? So, ganyan po, na parang may kwentong meron na si Satanas na mabahala kasi kumukunti na ang nagsisimba sa mga kaya minitin niya, kabinitin niya. Magbiting tayo kasi nakikita ko pakunti ang mga nagsisimba. Medyo napupunta na, nabubunagin na yata man, baka kayo pabaya sa mga tungkulin nyo. Sabi gano'n. Ikaw, anong ginagawa mo sa departamento mo? Ay wala, sinilino mo na korek niya. Kung may makita pera, kunin niya. Dahil kung wala siyang pera, ay wala siyang kwenta, wala siyang, hindi siya masaya. Ay yung isa, sinasabi ko na kailangan maging sikat siya. Mag-aaral siya ng mabuti. Para maging makilala siya, maging sikat siya. Ay yung isa, tahimik lang. Ikaw naman, tahimik ka. Kanina ka pa tahimik dyan. Ano ba ginagawa mo sa departamento mo? Wala, tinuturuan ko yung mga tao na mangalangin, na mag-ikapo, na magkawang-gawa, na magsimba. Hey, tarantado ka pa rin! Iba palang ginagawa mo, tinuturo mo. Pero tuturuan mo na si Kristo ay ganito na namatay. Siya pagkatapos matalaki sila. Kaya naman pala kumukunti na Hindi po. Kaya mo na makilala si Kristo maigi. Walang problema yan. Hindi ko naman tinuturo na tanggapin nila si Kristo sa kanilang buhay. Naisip niya okay, ayaw maganda yan. Sabi gano'n. Kaya ang mga tao walang pinagkakawalan kundi manalangin, o kaya yung iba paghanap buhay, yung iba para maging sikat, maging kilala sa sariling kapulihan. Walang problema yan. Kung kilala si Kristo na siya namatay, nagbayad sa kanyang kasalanan, walang problema yan. Huwag lang nilang tanggapin si Kristo bilang Panginoong tagapagligtas. Yan ang mahalaga. Amen? Para bang isang gamot. Amen? Alam mo na yung halimbawa, medical na yan, ay makapagpapagaling sa iyo. Kahit isang tambak yan, isang karton na medical yan. Kung hindi mo na iniinom, hindi ka gagaling sa iyong sakit. Di ba? Gagaling ba kayo noon? Kung kahit isang karton yung medical na yan, kung hindi iniinom, gagaling ba kayo? Hindi, ganun din dyan. Kahit kilala mo si Kristo, kilala mo kung sino si Kristo, kung hindi mo siya tinatanggap sa iyong buhay, wala ka rin kaligtasan. Amen. Yan ang ginagawang panlililang ni Satanas sa lahat ng mga relihiyon.
Sige, ipang-aral nyo na si Kristo na magligtas, na si Kristo ay siya nagbayad sa inyong makasalanan. Sige, ipang-aral nyo lahat-lahat yan. Walang problema. Huwag lamang niyong ipang-aral na si Kristo ay tanggapin niyo siyang buhay. Iyan ang panlilinlang ng dyablo sa mga tao. Salamat na lang at nakilala natin ang katotohanan. Amen. Nalaman natin na mga panlilinlang ng ginawa ng dyablo sa atin mula't simula pa. Kaya nga sinabi ng Panginoon, alamin ninyo ang katotohanan upang mapalaya kayo sa pagkaalipin ng kasalanan. Purihin ang Diyos na bagamat hindi niyo nakita si Kristo na siya sa lupa, tinanggap niyo ang kanyang salita, tinanggap natin ang kanyang mga salita, pinaniwalaan natin at tinanggap natin sa ating buhay. Kung kaya napalaya tayo sa pagkaalipin, napagtagumpayin natin ang kamatayan. Amen? Bakit ko sinabi kamatayan? Kasi sa atin ang pagkakalam ng marami na ang kamatayan ay doon na wakas na lahat ng bagay. Basta pagka ikaw namatay na, wala na alam yan. Yan ang sabi ng bayang kong panganay. Pagka sinisiran ng ay pagkakain, wala na kung pakialam mo nang gagawin sa akin, patay na ako, wala, hindi ko na maramdaman yan. Yun ang akala niya, dahil yun ang panlilinlang ng dyablo. Amen? Pagka namatay ka na, wala ka na alam dyan. Tantali ka mo, wala ka na pakialam ko para sa ako, pupunta ka sa impyerno. Hindi mo nararamdaman dyan, patay ka na. Yan ang sabi ni Satanas. Amen? Pero ano sabi ng Panginoon, na tinakda na sa Diyos ay sinakda sa tao ang mamatay minsan pagkatapos paghatol. Amen? Eh kung namatay ng tao at wala na yun ang kanyang wakas, ano pang hahatulan sa kanya? Di mo ba? Wala na. So doon sa pagdating ng paghatol, pag namatay sa tao, pagkatapos paghatol, ibig sabihin, buhay ka pa kay hatol kasi tayo ay walang kamatayan. Ang kamatayan na walang, ang nilalang tayo ng wangis ng Diyos, wala tayong kamatayan. Ang ibig ko sabihin ng ating kaluluwa, ang ating espiritu, walang kamatayan yan. Ang kamatayan na tinutukoy, kung ang kamatayan sa espiritu na tinutukoy, ang pagkatayo na hiwalay sa Diyos, na wala ang relasyon natin sa Diyos, na hiwalay tayo sa Diyos, yan ang tinatawag na kamatayan. Ang kamatayan pisikal na karaniwan na alam natin ay mahiwalay ang ating kaluluwa dito sa ating katawan. Tandaan po natin na ang ating katawan ay buhat sa lupa. Kung mabasahin natin sa Biblia na ang Diyos, nung nalagay niya ang tao, espesyal ang tao dahil hindi na katulad na ibang manilikat na nilalang na nagsalita lang siya ay nagkaroon na. Pero ang tao na iba, espesyal ang tao sa pagkakaroon ng Diyos. Humubog siya ng puti at pagkatapos hiningan sa ilong. At sabi doon, na kaluluwa ay buhay, naging buhay na kaluluwa. At bakit tayo nakaramdam ng masakit, nakaamoy tayo, nakaaling tayo, yan ang kaluluwa natin. Kaya pagka umalis na ang ating katawan na ito, ay tahanan lamang. Alam po natin ang kaluluwa, hindi nakikita yan. Kaya kailangan maging makita yan, maging physical yan. Kaya ito'y nanahan sa ating katawan. Kaya tayo nakaramdam, nakakarinig. Kaya oras na umalis na yung kaluluwa na yan sa ating katawan. Wala nang buhay na ito. Wala na yung kaluluwa, umalis na. Kaya itong katawan na ito, babalik na kung saan galing sa alabok. Ilibig na natin dyan. Wala nang silbi yan. Kasi dyan ang galing sa alabok. Ang ating kaluluwa, kung ating tinanggap ang Panginoon, ang sabi ng Biblia, ang kaluluwa natin ay pupunta na sa paraiso. Sa piling ni Abraham. Kung tayo ay nasa Kristo na si Kristo na ay tinanggap na natin bilang Panginoon. Natandaan niyo magnanakaw. Buong buhay niya mamakasalanan na siya. Huling sandali na lang, ilang minuto na lang mamatay na siya. Pero pinaniwala na ang Diyos, ay Panginoon, kung ikaw ay maghari na, ay alalahain mo ako ngayon din. Isasama kita sa paraiso. Sabi ko gano'n. Amen. Ganyan, pupunta ang pangamanampartaya. Pagka sila namatay, umalis na ang kaluluwa doon sa kalampising ng katawan, pupunta yung kaluluwa nila doon sa paraiso. Amen. Pero yung kaluluwa ng mga tao na hindi tumanggap sa Diyos, ang kanilang kaluluwa, pupunta doon sa Hades. Amen. So bakit ko sinabi na tayo walang kamatayan? Kasi ang hindi kamatayan ng kawakasan natin
wala tayong kawakasan, may buhay tayong walang hanggan. Kay masama, kay mabuti, may buhay na walang hanggan dyan. Kaya lamang dalawa ang pagkakaiba lang, ang manampantay na matay, may buhay na walang hanggan doon sa piling ng Diyos. Pero ang kaluluwa ng taong hindi itumanggap kay Kristo, ang kanyang kaluluwa ay doon sa langit, ay doon sa Hades mapupunta. Amen. Kaya hindi yung sinasabi ng pagkakaroon natin ng kamatayan kasi dahil lahat mabubuhay muli. Kay masama, kay mabuti, mabubuhay muli yan. Haharap sa paghatol. Titipunin ng Diyos lahat ng tao, sasabihin dyan, o mga katupa dito, yung mga tupa, yung mga manampalataya, o mga kambing dito, sasabihin nun, lahat tayo mabubuhay muli. Dahil tayo may buhay na walang hanggan. Lamang, buhay na walang hanggan doon sa piling ng Diyos o buhay na walang hanggan doon sa dagat ng apoy. Yan ang dapat nating maunawa. Hindi ang kamatayan pisikal na alam pagtulan na pag-alam natin ang ating kawakasan. Ang kamatayan ay paghihiwalay lamang. Ang kamatayan espiritual kung ating espiritu ay nahiwalay sa Diyos. Yan ang kamatayan espiritual. Ang kamatayang pisikal, pagka ang nahiwalay ang ating kaluluwa doon sa ating pisikal. Yun ang kamatayang pisikal. Amen. Yan dapat natin maunawa ang mahigit. Amen. Mahalaga na ating maunawaan ang ating panampalataya. Katulad nga kanina ni Brother Buyet, na mahalaga na malaman naghanda tayong ipagtanggol ang ating panampalataya. Kasi parang kung may magtanong patungkol sa ating panampalataya, marunong tayong ipagtanggol ang ating panampalataya. Kaya mahalaga, sabi ng Panginoon, pagnilayan niyo ang salita ng Diyos araw at gabi. Sabi ganoon, hindi tayo nabubuhay sa tinapay lamang, kundi kaya sa pamagitan ng salita ng Diyos. Sabi ganoon, ang ating pisikal sa tinapay ay para lamang sa ating pisikal na katawan. At lahat ng ating pisikal bagay na kita natin, may hangganan yan. Masigit na pahalagaan natin ang mga pagkain espiritual dahil yun ay mga bagay na walang katapusan yan. Yun ay walang hanggan. Yan ang dapat nabigyan, higit na bigyan natin pansin. Pahalagaan natin. Nakalungkot lamang na sa libutan, palibas ay patay sila sa espiritu, hindi na naunawaan, sabi ng Biblia, hindi na naunawaan mga bagay na espiritual. Ayaw nilang aminin lamang, lalo yung mga mataas na pinag-aralan. Ano ba akala nyo sa amin, di namin naunawaan yung mga salita ng Diyos na yan? Sasabihin nila, naunawaan nila sa kaunawaang intelektual o pagkaunawang tao, bilang tao yan. Pero mga bagay na spiritual, hindi na naunawaan. Naunawaan lamang ang taong nagtataglay ng banal na espiritu, yan lamang nakakaalam, nakakaunawa ng mga bagay na espiritual. Yan ang sabi sa Korinto. Amen. Iba ang pagkaunawa ng tao at iba ang pagkaunawa ng Diyos. Kaya tayo tinatawanan, kaya tayo nilalait sa ating mga ginagawa kasi hindi na naunawaan ang ating mga ginagawa. Hanggang panlupa lang sila, ang ating ginagawa ay paghahanda na doon sa langit. Amen. Ay sila panlupa lamang, kaya naunawaan nila mga bagay na panlupa lamang. May hangganan. Tayo ang naunawaan natin ay mga bagay na panlangit, walang hanggan. Mga ginagawa natin sa lupa ay bilang paghahanda kung ano ang gagawin natin sa ating pupuntahan doon sa walang hanggan. Kaya yan ang masigit natin, bigyan pagtuunan ng pansin. Sabi nga ng Biblia, lahat ng bagay ay na nakikita ay may hanggan. May hangganan. Higit na mahalaga ang mga bagay na hindi nakikita. At ano ang mga bagay na hindi natin nakikita? Yung salita ng Diyos. Itong Pasko ng daan. Yan ang dapat na mensahe ko kanina ng Pasko na pagdaan ng panahon ng pagbibigay. Pero naging nabalin sa pangyayari dahil sa takbo ng Panginoon, dahil naghahari ang pagkasanlibutan, ang tao makalaman na kung kaya ang naging nabalintad na.
ang kahulugan ng Pasko. Sa halip na panahon ng pagbibigay, ang alam na ngayon ng mga tao, panahon ng pagtanggap. Ang tatak ng Pasko, ang kahulugan, ang diwa ng Pasko ay pagbibigay. Ang Diyos ang unang nagbigay. Ang kaloob sa tao. At ang kaloob na yan ay ang buhay na walang hanggan. Amen. Yun ang pinakamahalaga na pwedeng tanggapin natin na regalo. Huwag natin hangarin ang mga bagay na material. Masigit na pag nasahin natin na tanggapin ang regalo ng Diyos, na buwan sa Diyos. At yan ang buhay na walang hanggan ng bagay na spiritual. Amen. Pero makita ng mga tao ngayon, pagka malapit na Pasko, ay tunay nga na ang Pasko ay nagbibigay ng kagalakan, nagbibigay din ng problema. Naniwala ba kayo doon? Amen. Dahil ang Pasko, lahat ng tao nagbibigay, nakaramdam siya ng kaligayahan. Ganyan din ang Diyos dyan, pagka tinatanggap ang kanyang regalo, nararamdam ka ng kaligayahan. Ibang-iba ang kaligayahan na naramdaman yung tao nagbibigay. Mas ganap ang kaligayahan ng tao na nagbibigay, ang kagalakan ng tao nagbibigay kasi tao na tumatanggap. Ang maraming tao na mas gusto na yun sila tumatanggap. Amen. So ganyan ang Diyos, kung tinanggap natin ang kanyang regalo ng buhay na walang hanggan, lalo natutuwa ang Diyos. Pero ang nangyayari ngayon, ang tao wala silang pagpapalaga sa mga bagay na nakikita. Hinahanap nila yung mga material na bagay pagtanggap. Yun ang kinikilang pagpapala. Parang ito na sa mundo ito na ang buhay nila, ito na ang mundo nila, ito na ang hinahanap nilang mundo. Para bang yung ibig sabihin, para bang yung isang sanggol. Pagka sanggol na sa loob pa ng kanyang tiyan ng kanyang ina, ay masaya na siya doon. Ito na ang mundo ko. Sabi nun, akala niya doon na sa loob ng tiyan nanay niya matili doon, ay sarap na ang kanyang pagkakalo doon. Akala na magpuntin doon ako doon, masarap lang buhay ka rito, parang sinasabi niya gano'n. Hindi niya lang na pagkapanganak niya, ay may mundo pa pala. Nanaiba. Akala ko yun na mundo ko. Sasabihin nun, hindi pala, may liwanag pa, may ibang mas maganda pala ang mundo na ito. So, ganyan din sa ating Lord sa mga tao ngayon. Akala yung iba, akala nila ito na ang buhay nila, kaya lahat ng bagay na ginagawa dito sa mundo ito. Amen? Hindi nila alam na may buhay, masigit pa na mas magandang buhay doon. Dito, mga tao dito, ay gusto mag-impok ng kayamanan, maginto, mga pilak, gusto rin ipugin. Dahil ito ang kailangan nila sa mundo ito. Hindi nila alam na mas maganda ang buhay na nagantay sa kanila doon kung sila'y susunod sa salita ng Diyos. Ang mga bagay na mahal ang pinag-halaga ng sanlibutan, ang mga kayamanan at kung ano-ano pa. Walang halaga yun sa Diyos. Mga tao, kung dito lang, kahit 14 karat lang, hindi pa 24 karat, kahit 14 karat lang, balot na balot sa napkin yan, talot-talot sa kanon na yan. Di ba? 14 karat lang yun. Kung minsan mga pegi pa eh. Ha? Pero pagdating sa langit, 24 karat yung biyagalan mo, maginto yan. Walang silbi yan. Kaya nakakaaway yung mananadaya ng kaaway. Meron tayong mundong pupuntahan, hindi ito ang tunay ng mundo natin. Natulad ng pagkakala ng mga tao na hindi nakaunaw sa mga bagay spiritual. Mayroong mas magandang pupuntahan natin. At salamat sa Diyos at yan at dahil sa pinili nyo ang pagkakaligtasan ng Panginoon. Kung kayo patuloy na ipabuhay natin ng Panginoon, patuloy na mabuhay tayo na ayon sa nais ng Diyos, siya na doon tayo mapupunta. Amen. Mga bagay na yung mga pinaglalaanan ng mga tao sa buhay sa mundo ay wala tayong nadala. Hindi natin kailangan doon iiwasin lahat yan. Ang mga tao nagbibilihan ng mga lupa. Amen. Mga mayaman, nag-iipon ng mga yaman, bumibili ng mga lupa. Pagkamatay na sila, nakain ng lupa. Amen. Hindi nila alam na sila bumibili ng mga hektarya ng lupa yan. Ay pagka namatay sila, ulo por 2 metros lang ang kanila. Hindi pa pabasa kanila yun, kundi sila makakaya ng lupa. Diba? Babalik sila doon eh, kaya walang halaga lahat yan. Kaya sabi ng Panginoon, kontento na kayo kung mayroon kayong kinakain ng dinanabit. Sabi gano'n.
Kaya mga kapatid, kung ikaw mang kayo nag-house sa material na bagay, tandaan po natin ang pagpapala ng Diyos ay hindi lamang sa mga material na bagay. Amen. Tandaan po natin na kung kapatid, kung ikaw ay mahirap man ang buhay mo sa lupa, puro pagtitiis, tandaan mo na may katapusan yan. May katapusan yan. Magtiis ka. Kung sino ba magmatiis hanggang wakas, yun lamang maniligtas, sabi ng Panginoon. Amen. Magtiis ka, wala sabi ng Biblia, wala pa kung nabalitaan na namatay sa gutom na nagtitiwala sa Diyos. Amen. Kahit ikaw hirap na hirap sa buhay mo, pero buhay ka pa rin, humihinga ka pa rin. Pagising mo sa umaga, humihinga ka pa rin. Patunay na mahal ka ng Diyos. Amen. Kunting tiis lang. Sabi ng Bible, kunting tiis na lang, darating na ako. Kaya dapat magsumikapan nyo ang buhay nyo doon at pagsalubong sa akin, manatili kayong tapat. Huwag kayong maghihina. Kaya sinasabi sa parang pantay, magpanakasan kayo, huwag kayong kalikalitaan, mga pagtitibog-tibog. Kagaya ngayon, marami kayong narinig na patutuon ng mga kapatid at naging sa mga narinig ninyo, lumalakas ang inyong loob, lumalakas ang inyong loob na magpatuloy. Ano man ang kalagayan sa buhay, magpatuloy lamang kayo sa Panginoon. Amen. Yun ang layunin ng Diyos kung bakit gusto niya tayo magkatipon-tipon na mga kapatid, magpapalakasan, magtutulungan, magpalalahanan. Dahil ang Diyos, dahil ang Diyos, ayaw ng Diyos na merong mawalay sa kanyang mga anak. Kaya sabi niya sa mga alagaan yung mga tupa. Dahil ayaw ng Diyos na merong mawala. Masakit sa kalooban ng Diyos na may mawala. Kung may mawala man, dahil sa katigasan ng ulo niya, o kaya hindi siya nakatis, hindi niya pinanghawakan ang salita ng Diyos. Mas pinanghawakan niya ang sarili niya kaysa salita ng Diyos. Kaya nagpayo ng Diyos sa atin, makilig tayo mga tapat hanggang wakas. Inumpisan natin ang taon. Ilan tayo nag-umpisa ng taon. At naway, ngayon pagkatapos ng taon, naway, sa susunod na taon, ay mas marami dagdagan pa ng Diyos ang ng mga kaluluwa dito sa ministeryo nito. Amen. Hallelujah. Kaya patuloy tayo magsama-sama. Amen. Huwag tayo mag-ginawa. Huwag natin magkalimutan pasalamat lagi sa Panginoon. Ano man ang kalagayan natin, lagi tayo magpapasalamat sa Diyos. Hindi yung mga mabubuti lang, lahat ng bagay. Hindi man maganda kumisan, sa tingin natin kumisan ang pangyayari ay hindi maganda, pero sa Diyos siya higit nakakaalam. Ang lahat walang nangyayari sa ating buhay na hindi alam ng Diyos. Lahat na nangyayari sa ating buhay ay bahagi yan sa plano ng Diyos para sa ating kabubuti. Amen? Natandaan mo sa buhay ni Joseph? Kung alam niyo sa buhay ni Joseph, hinilang siya ng Diyos. Anong ginawa sa kanya? Nanaginip siya na siya yung mga kanyang mga kapatid ay yuyuko sa kanya. Sinabi niya sa kanyang mga kapatid na inggit na sabi ng kanyang kapatid, ang yabang naman dito. Kaya sila pinaginitan. Pinagbinintan nila, inihulong niya si Barot para may patayin. Dahil sa may kalooban ng Diyos sa kanyang buhay, kaya hindi siya pinahintulot na siya mapatay. Kung tinagpasya ang kanyang mga kapatid na ibenta na lang. Amen. Hindi sinabi ni Joseph na, Panginoon, ganito ang pinakita mo sa akin sa panaginip pagkatapos, ganito mangyayari sa akin. Na ako pala ipag-ibenta, maging alipin. Hindi sinabi ka, nagpatuloy lamang sa Panginoon, lumakad na kasama ang Diyos. Ibinenta siya kay Potiphar, inakit naman siya, tinukso siya. Panginoon, ano naman na ito? Hindi niya nagreklamo, sunod-sunod lang siya. Basta siya'y magpatuloy siya na lumakad na kasama ng Diyos. Sabi ng Biblia, siya'y patuloy, si Joseph ay lumakad na kasama ng Diyos. Ano man nangyayari sa kanyang buhay, tinatanggap niya dahil alam niya na may plano ng Diyos sa kanyang buhay. At bawat isa sa atin ay may magandang plano ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Paghawakan po natin yan. Amen. Huwag tayong titingin sa mga nangyayari sa ating buhay. Kung ano ang pagsubok natin tinadaanan, iyan ay bahagi sa mga plano ng Diyos sa buhay. Kagaya ni Joseph na pagkatapos siyang baratoksuin, nakulong siya. Pero nakulong siya, Panginoon, bakit ka nangyari sa buhay ko? Anong kabulan ng buhay ko? Wala namang sumusunod naman ako sa iyo. Bakit ang gano'n ang pagsubok na dinala mo? Hindi sinabi gano'n.
Okay lang, tuloy-tuloy lang siya, tinatanggap lang niya, nagtitiwala, ipinagkatiwala sa Diyos sa kanyang buhay. At ano, nakita natin, siya ay naging pangalawa sa pinakamataas na pinunlang Ehipto, di ba? Kaya ganyan ang natin, magtitiwala tayo sa Diyos. Huwag tayong patitilan sa mga pagsubok na dumating sa ating buhay. Walang mangyayari sa atin na hindi pwedeng gawin ng Diyos para sa ating kabubuti. Magtiwala lamang tayo sa Kanya. Eh bakit, Pastor? Kung minsan namatay na. Yung iba namatay na sa pagsubok. Purihin ng Diyos. Sa Kanyang kabubuti yun. Halimbawa, kakaya ko, sabi ko, kung ako'y kukuhin ng Panginoon, okay. Wala akong magawa. Kaya plano lang yun, maganda plano yun sa aking buhay para hindi na ako magpatuloy ng pagpahirap pa sa mundo. Di ba? Si Apostol Pablo sabi niya, hindi ko alam kung ano pipiliin ko ngayon. Kung mamatay na o buhay pa. Kung mamatay na, salamat at kasama sa Kristo, sabi ko noon. Pero kung gusto ko rin mabuhay pa, para kasi, para mapangalagaan ko pa kayo. Sabi niya, buhay man pa tayo, kay Kristo tayo. Amen. Hallelujah. Kaya katulad natin ang puro kabutihan ng Panginoon ang paksa. Kaya panghawakan natin ang kabutihan ng Panginoon. Ang Diyos ay hindi sinungaling tulad ng tao. Ginagawa niya ang kanyang ipinangako. Kung minsan lamang kasi ay hindi tayo nakapaghihintay. Palibasa sa na tayo sa instant noodle, instant coffee, lahat instant kagad. Gusto natin agad-agad dari yan. Pero ang kailangan tayong pagtsatsaga. Tulad ng isang magsasaka. Gusto niyang biminhawa, gusto niyang aani. Kailangan magsumikap siya muna, magtsaga siya, araruhin yung bukid, linisin ang bukid, plagyan ng pataba ang bukid, ang kanyang halaman, hanggang yung magbunga. Amen. Yan ang kaya ibigay ng halimbawa ng Panginoon sa buhay natin, yung buhay magsasaka. Amen. Ang Diyos nagtanim sa atin. Umaasa siya na siya'y makikinabang sa atin. Amen. Kaya huwag natin sayangin ang ating buhay sa mga bagay dito sa mundo ito. Amen. Unahin natin ang Diyos. At siya magaganap ang magandang layunin ng Diyos sa ating buhay. Huwag tayong magkinawa. Palakasin natin ang mga kapatiran natin na nanghihina. Amen. Tulungan natin ang mga kapatiran natin na nangailangan tulong ng abot ng ating makakaya. Mahalin natin ang mga muusik sa atin. Amen. Dahil yun ang patunay na tayo ay mga anak ng Diyos. Hindi mahalaga kung hindi tayo kilala ng mga tao, mga sikat na tao sa mundo. Ay sa akin, ang katwiran ko, hindi mahalaga kung kilala man ako, hindi sa barangay. Ang mahalaga ay kilala ko ng Diyos. Hindi mahalaga kung anong sabihin ng tao sa iyo. Ang mahalaga sa atin kung ano ang sasabihin ng Diyos sa atin. Maraming tao ang napapalayo sa Diyos dahil mas mahalaga sa kanilang sasabihin ng tao. Ay, nahiya ako eh. Ikaw pala yung nag-a-attend na dyan. Kaya nagturo sa inyo dyan. Buong naging girl, para ka rin. Hallelujah, hallelujah ka din. Magalak kayo kung kayo inuusig at kinukutya. Dahil yun ang patunay na kayo yung mga anak ng Diyos. Amen. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Lumapas pa rin tayo sa oras. Akala ko Betsina. Amen. Hallelujah. Tayo manalangin. Unahin ang Diyos. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa taong nagdaan, Panginoon, sa taong ito lang ito na 2014 ugan na mamaalab na o Diyos. At salamat, Panginoon, sa magbiyan at para sa kabutihan mo na aming patuloy din at namasa po, Panginoon. Hallelujah. Na bagamat, Panginoon, may mga ibang ilan sa amin ay mga sakit na karamdaman ugan, may mga problema ugan, may mga pangailangan ugan, pero ikaw ay natin tapat pa rin dahil buhay pa kami, Panginoon, at dinoob pa patuloy na lang namin na loobin makita marami muli ang panibagong taon sa aming buhay ugan.
Hallelujah. Upang patuloy ikaw ay paglikuran, mapapurihan sa aming buhay po, Panginoon. Hallelujah. Salamat po sa Panginoon sa pagiging tapat mo, God, na sa kabila ng aming makahinan, ang aming mga pagkukulang mo, Diyos, ay naroon ka, Panginoon, na pinagkakalog mo ang aming pakailangan, O God. Hallelujah. Higit na pakailangan na kainilig po namin, na nasa namin sa iyong buhay, Panginoon, ay mga pakailangan spiritual, O God. Dahil ito ay maghatid sa buhay namin na walang hanggan, O God. Ito ang kailangan namin magtungo dun sa buhay na walang hanggan sa piling mo, Panginoon. Hallelujah. Kaya Ama, salamat po, Diyos. Salamat po, Ama. Bagamat, Panginoon, na sabi mo na huwag namin mahalin ang sanlibutan ng Diyos, ay alam din po namin, Panginoon, na ilalagay namin sa tamang perspektibo, God, ay yung mga salita, O God. Ipinagkalog mo ang mga bagay sa sanlibutan, O God, upang aming enjoy, O God, isang tamang pamalaan, O God, na ayon lamang sa iyong kapurihan, O God. Hallelujah. Kaya salamat po, Ama. Ito yung mga anak, O God, na patuloy, O God, na patuloy na naglalaan ng Panginoon sa iyo, patuloy nagkakaroon na nagbibigay ng pagpapahalaga sa iyong mga salita, O God. Patuloy na pagpalain mo, Panginoon. Hallelujah, ang buhay nila, O God. Sa lahat ng aspeto ng kanilang buhay, O God, patuloy mo silang pagpalain po, Panginoon. Hallelujah. Patuloy na nagdagan ng panampalataya, ang mga nagkukulang ng panampalataya. Patuloy mo na nagdagan, Panginoon, kalakasan ang mga taong pinanghinaan ng loob, O God. Patuloy na ipagkaloob ang kagalingan ng aming mga sakit at karamdaman po, Diyos. Hallelujah. Patuloy, Ama, na naliban mo ang aming pagkatiwala sa iyo, Diyos. Hallelujah. Ay hindi namin hilingin na alisin mo ang pagsubok sa amin, ang pagsubok na amin naranasan, God, sapagkat ikaw may kalooban nito, para God, dahil may maganda ang layunin para sa mga pagsubok nito, Panginoon, para sa aming katatag, O God. Dahil alam po namin sa mundong ito, maraming laban, Panginoon, na dapat na daanan, Panginoon. Kaya kailangan nila kalakasan, Panginoon. Kailangan namin ng pagsubok na ito upang lalo kami tumatag sa aming buhay, O God. Habang inantay namin, Panginoon, ang iyong pagbabalik upang magkakita namin ang kaganapan ng aming pagtitis na ito, Panginoon. Isasama mo kami, Panginoon, sa iyong karyan. Makikita ka na namin, Panginoon, ng mukha, O Diyos. Hallelujah. Kaya salamat, Ama. Patuloy dalangin namin, Panginoon, sa pagsimulan ng mga taon na darating, O God, ay patuloy na, Panginoon, na ipanabandama ng bawat isa mo, Panginoon, ang iyong pag-ibig, ang katuhanan mo na ikaw, ang Diyos na buhay, O God. Kung sa meron ka mga anak, Panginoon, na hindi pa nakapagpatutuo, Diyos, halaya mo, Panginoon, na iparanas mo kanina. Iba na ikaw ay totoo, Diyos. Ikaw ay totoong nagmamahal sa kanila, Panginoon. Iparanas mo sa kanila, Panginoon, upang sila ay darang magpapatutuurin sa kanilang buhay na kanang Diyos na pinagalingkuran, ang kanilang Diyos na sinasamba ay isang buhay na Diyos. Hallelujah. Ama, salamat po mula sa aming mga puso, God. Muli ay pahayag na sa aming mga labi na ikaw lamang aming Diyos na patuloy na kiralalim, sasambahin, luwalhatin, O God, habang kami nabubuhay, O God. Hallelujah. Salamat po, Ama. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Lahat ng mga anak ng Diyos ay magsabi ng malakas na Amen. Thank you, Lord.